Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng Kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala po akong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Um, Wala po ako sa pader ng Kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, magpapatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa'yo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng Kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-reaction video dito po sa kumakalat na recorded video ni Michael, no, alias Rene, na siya pong salarin kung bakit nasiraan nga po itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil daw po ito sa kagagawan ni Senator Risa Ontiveros. At handa itong si alias Rene, ito sa pangalawang pagkakataon na nakita natin ang kanyang recorded video na makipagtulungan 'no, at ilabas pa yung mga kaukulang dokumento na magpapatunay talaga na si Senator Risa Hontiveros daw yung nasa likod ng paninira dito kay Pastor Apollo Kibuloy. At eto nga po, nagpaliwanag nga po si alias Rene na matagal na po siyang wala sa poder kumbaga ng kingdom. At hindi po siya binayaran o pinoprotektahan neto 'no. At itong kanyang ginagawa mga kababayan ay tila pag-uusig na ng konsensiya. Ganito talaga mga kababayan kapag ikaw ay hindi na pinapatulog dahil sa iyong mga ginawang hindi magaganda sa iyong kapwa o kahit kanino man, na hindi ka na talaga patatahimikan ng konsensiya mo. At yan yung isa sa pinakamahirap na yugto ng buhay 'no, dahil talagang kahit saan ka dalhin, dala-dala mo talaga itong bigat sa iyong puso. Kaya ito po yung sinabi ni alias Rene dito kay Senator Risa Hontiveros 'no, na siya po ay nasusuka dun sa mga pinagagawa sa kanya. At ito nga po yung naging press con ni Senator Risa Hontiveros na ikinakaila niya or itinatanggi niya itong mga paratang ni alias Rene sa kanya. At ayun nga, napanood siguro nito ni alias Rene kaya naglabas ulit siya ng isa pang recorded video kung saan sinagot niya po yung mga aligasyon na sinabi at binato sa kanya ni Senator Risa Hontiveros. So para sa akin mga kababayan 'no, hindi ko akalain na magagawa ito ng kagaya ni Senator Risa Hontiveros. Alam ko na malaki ang galit niya, malaki ang inggit niya dito sa pamilya Duterte at sa kanyang mga oposisyon 'no. Alam naman natin na si Senator Risa Hontiveros na ay talagang oposisyon talaga 'yan, talagang tumitira talaga 'yan mga kababayan sa pamilya Duterte at sa mga kaibigan nito o yung mga kaalyansa kumbaga, kaalyado ng mga Duterte. Pero hindi lubos kong maisip 'no, na hahantong sa ganito kagrabe yung kanyang ginawa 'no, halos gusto niya lahat sirain 'no. Kung totoo man ito mga kababayan, itong sinasabi ni alias Rene 'no, kasi siyempre hindi pa naman talaga napapatunayan 'yan, isang aligasyon pa lang naman 'yan. So hihintayin pa rin natin kung ano yung kalalabasan nitong issue na 'to 'no, at talagang nabulabog ang sambayan ng Pilipino dito nga sa whistleblower natin na si alias Rene. At kung totoo man ito, talagang nakakaawa po si Pastor Apollo Kibuloy 'no, at
kinaladkad talaga ang kanyang pangalan, ang kanyang, relihiyon 'no, at alam naman natin na ang Panginoong Diyos ay, makikita naman talaga at nakikita yung, mga ginagawa at hindi naman hahayaan na forever na lang na gano'n ang mangyayari 'no. So, gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon upang, lumabas ang katotohanan. So, dito sa kaso po ni alias Rene, siguro nasa custody na po siya at pinapangalagaan na po siya ng mga may kapangyarihan upang maprotektahan dahil anytime puwede po kasing, mapahamak itong si Rene dahil po sa kanyang mga binitawang salita 'no, against po kay, Risa Hontiveros. So, kita niyo 'no, wala sa mukha ni ano, ni Senadora Risa Hontiveros na magagawa niya yung ganyan pagka pinapanood niyo nga siya parang napakahinhin magsalita, parang akala mo napaka-edukado. Parang hindi gagawa ng masama 'no, pero iba pala 'no, grabe parang nasa loob anggulo nitong si Senadora Risa Hontiveros. Pero anyway again, sinasabi ko sa inyo na isa para naman 'tong, aligasyon laban sa kanya at siyempre yung mga partido ni Risa Hontiveros ay ipapaano yan, ah gagawin ang lahat, 'di ba, para mapagtakpan or what. At gagawin naman din ng, kampo nito ni alias Rene na mailabas talaga yung, tunay na katotohanan sa likod ng mga issue na ito. At 'pag nagkataon mga kababayan, grabe napakalaking relief para kay, Pastor Apollo Sicubuloy itong, gagawin po ni alias Rene. So again, hindi po siya binayaran, hindi siya tinakot, hindi siya kinidnap ng, kingdom. Siya po ay, malaya at gusto niya lang pong, sabihin yung kanyang, nalalaman sa katotohanan sa likod po ng, ginawang planong, paninira dito po kay, Pastor Apollo Siquiboloy. So, ayun mga kababayan, anong comment niyo dito 'no? Nakakagulat itong mga revelasyon parang pabigat na ng pabigat 'no? At eto nga si, alias Rene ay handang makipagtulungan lalo na sa mga legal na pamamaraan. So, talagang yung makikita mo yung willingness at eagerness niya 'no, na talagang, gusto niyang, makabawi at ituwid yung kanyang, nagawang pagkakamali. So, comment down below mga kababayan kung ano yung, masasabi ninyo dito sa, naging reaction video natin at sa narinig niyo po mismo kay, alias Rene na kung saan, nagamit po siya upang, pabagsakin yung, isang tao at hindi lang 'yan 'no, kamuntikan na, na mapahamak pa yung ibang mga ka kapartido ng pamilya Duterte. So, grabe. Ito yung masasabi ko, grabe ang politika dito sa ating bansa. Talagang kapag hindi ka nila kalinya o ka-align sa kanilang mga gusto ay talagang lahat gagawin para pabagsakin ka. So, ayan, ingat lang po tayo mga kababayan sa ating, mga sarili 'no, dahil wala namang ibang tutulong sa atin kundi ang ating sarili lang talaga. Huwag natin masyadong asahan ang ating, gobyerno dahil ang tunay na tagumpay ay nagsisimula mismo sa ating, mga sarili 'no. At ayun, hanggang dito na lang muna mga kababayan. Please comment down below at ating talakayin yang mga opinyon ninyo sa susunod nating topic. Muli, maraming maraming salamat at God bless po sa inyo.